tulay dyan sa Kabagan, Santa Maria Bridge guys ay maraming nagtatalo. So, at nung nag-vlog tayo doon, sinabi rin natin na bawal ang truck dumaan dito. So, yun ang sinabi natin doon kasi nakausap din natin yung ibang gumagawa doon. So, yun, after kinabukasan, nagkaroon na ng damage. Sa vlog na ito, pag-uusapan natin yan. Pinaghahanap na ng mga pulis ang flagman na nagpadaan sa dump truck na may kargang bato sa Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela nitong Huwebes ng gabi. So yan mga best friend, andito tayo ngayon sa base camp natin and then nakasama natin yung ating Rusi Chariot 175. Yan yung ginamit natin nung nagbiyahe tayo papuntang Kabagan Santa Maria Bridge, no? O Santa Maria Bridge to Kabagan. So ayan, naging matinding usapin itong tulay dahil talaga namang naging issue ito sa social media. So and then marami rin nagre-request sa atin na sana mapuntahan na ulit and then matingnan kung ano ba yung mga update dun sa tulay na yon. So by the next day guys, pupunta tayo doon and then titingnan natin kung ano yung mga sitwasyon doon. So marami kasing nagre-request sa atin na sana ma-follow up, matingnan yung ano yung tulay. So marami tayong subscribers guys na gusto nilang makita itong tulay ng Santa Maria Bridge to Kabagan, no? Kasi itong dalawang bayan na magkatabi ay yan po yung nagiging tulay o nagiging connecting ng dalawang bayan, no? So actually may isa siyang tulay sa baba na kung saan ay pwede dumaan doon yung truck at yung mga heavy equipment. So yun po yung unang tulay doon na ginawa na for temporary, no? So ayun nga at talagang hindi siya maganda o hindi siya yung madadaanan talaga ng mga truck na mabibigat, no? Nung time na nandun tayo nga, talagang mapapansin natin na pagka may nakasalubong tayo na 4 wheels o dumaan ng mga mabibigat ay maramdaman natin yung bounce nitong tulay, no? So napakahaba yan guys, nasa 500 plus meters yung tulay na yan na ginawa ng ating DPWH. So sana hindi na maulit dahil yung time na nag-vlog tayo doon, kinabukasan yun na pala yung nangyaring pagkabali ng tulay. No, buti wala tayo doon sa pagkakataon na nabali, no? So hindi to maiming kasi ang plano ko by 27 pa tatiming ko sana. Kaso lang mas na-advance kasi medyo okay ang panahon, makulimlim, medyo maganda mag-travel niyan, hindi gaano mainit. Kaya tiniming ko sa 26 vlog doon sa area na yon. So hindi ko tiniming sa 27. And then nung time na pumunta tayo doon, may mga may mga sasakyan din na dumadaan doon, 4 wheels, tricycle. And then meron din tayo napansin doon na truck pero hindi siya gaano kalakihan, elf lang siya. Pero yun nga, naramdaman natin yung bounce nitong tulay na to. So, doon tayo banda na side sa papunta na ng Santa Maria. Kasi pag dito, galing tayo ng Isabela, dito tayo galing sa bandang Kabagan. And then, sabi ko nga, diretso na lang tayo dun sa unahan kasi in case na may mangyari sa tulay, ma-break, maputol, ay at least doon tayo sa gilid. Hindi tayo gaano maano ng tubig. So, ayun mga ka-best friend. So ngayon parang nawala na ako ng tiwala na dumaan doon sa tulay noon kahit hanggang doon lang sa may pinakaunang spans dahil delikado at nakakatakot guys, no? So one time lang ako dadaan talaga doon. Siguro kung mapalitan ng poste na mas malaki at medyo mapadikit ko yung distansya ng poste, mas okay, no? Kasi yung distansya ng poste talagang napakalayo guys. At yung laki ng poste ay hindi nang tugma sa kanyang haba ng spans niya o yung distansya ng bawat span nun. So, yun yung talagang masasabi natin na talagang mahina guys, no? Dahil napakalayo ng distansya ng bawat poste. So, ayun. Napansin din natin nung andun tayo sa may bandang gilid. Tinignan natin yung gilid ng tulay. Sabi ko parang manipis itong manipis yung parang flooring ng itong bridge. Napakanipis guys. Kaya doon na pagpansin ko na talagang delikado itong tulay.
na daanan. So, ayun mga ka-best friend, siguro by the next vlog natin, pupunta tayo doon at titingnan natin ulit. Pero hindi tayo akit doon sa tulay na yun. Doon lang tayo sa baba nun para safe tayo, no? So, nakita naman natin sa ating drone shot kung gaano yung kanyang pagkawasak. So, ito yung bridge. So, gumanon parang tumupi lang yung isang side. Pero yung dito na side ay talagang bumagsak siya, guys. Yung isang isang portion. Talagang hindi na siya kumapit, bagsak talaga. So, doon pa nagsampa yung isang yung truck na dumaan. No, so napakabigat pala ng truck ayon sa balita, nasa 102 tons. So, napakabigat nun at puro bato pa yung dala. So, ayan. Nung nakarang araw, merong tayo nabalitaan na merong parang sinisisi itong mga nag-imbestiga, no, doon sa pangyayari na yung may kasalanan daw ay yung flagman na nagpapasok doon sa area. So, ang tanong kung talaga bang may flagman ang area na yon. Kasi kung may flagman yan doon, hindi naman po basta-basta papasok yung driver kung merong flagman. Kasi doon pa lang sa haharangin na, no? Kasi yung flagman ay organized na po yan. O napagsabihan na yan na yung mga truck ay bawal lumaan doon. So, maliban lang guys kung walang flagman yung time na yon, no? So, kaya dire-diretso yung truck. At yung makakaalam lang yan, yung merong dashcam, yung nakabuntot sa kanya na kotse na merong dashcam kung na-recover yung memory card, no? So, yun lang yung magiging basihan diyan kung talaga bang may flagman na sa time na nangyari doon. Yung sinasabi nilang security. Kasi ayon sa paliwanag ng driver, pinayagan naman daw siya na lumusot doon sa tulay na yon, no? Sabi ng guard. So, dati ng issue yung tulay na yan na merong mga truck na bawal ipapasok diyan, o mga truck talaga na heavy ay bawal papasukin diyan. So, kung si guard ay organized na ganun pala bawal yung truck papasukin doon, matik na yun guys na yung guard magsasabi doon na bawal. So, yun. Ang tanong doon, kung baka nasalisihan si guard, kaya nakalusot itong truck, no? Kung ako man yung bantay doon, ay hindi ko talaga papayagan itong truck na dumaan doon kasi ako yung may pananagutan sa area na yan pagka magkaroon ng damage. No, yun posible siguro na yung time na yun walang flagman. Possible naman na lulusot pa yung driver doon kung may flagman talaga na nagsabing gano'n. So, yun mga ka-best friend, ay sa mga subscriber natin dyan sa Kabagan Isabela, masyado na silang naabala, lalo na yung mga nakamotorsiklo kasi talagang yung motorsiklo trike ay talagang pwede dyan at marami tayong nakitang dumaan nung time na nandun tayo dumadaan mga motor. May mga four wheels na nakakasalubong tayong mga kotse lang. And then itong tricycle, yan, sila yung mga dumadaan doon. So malaking tulong sana sa mga tricycle lang at motorsiklo kung hindi nasira yung tulay, no? So sa kabila naman ng pangyayari, ang may pananagutan naman po diyan talaga, ang tunay na may pananagutan ay yung itong gumawa, no? Hindi tayo magbabanggit ng ng katungkulan, pero yung gumawa at nagplano nitong tulay. Dahil napakaganda guys, kung makita natin yung tulay, talagang ang ganda. Kasi pag nandun tayo sa gilid, kunyari papasok pa lang tayo ng tulay, dito tayo titingin sa kabilang side, picture natin siya. Ang ganda guys ng ang ganda ng tulay kung mapapansin natin. At parang sa ibang bansa talaga siya na tulay, iconic yung datingan. Pero yun nga, ang tanong, yung quality ng tulay ay hindi po talaga maganda, hindi po safe. Dahil doon sa sinasabi nga nila na parang low quality yung ginamit ng materials. Possible po, ganoon po yung paliwanag, low quality. Mahina yung klase ng materials na ginamit doon, no? Kaya nagkaroon ng damage. Kasi yung tulay dapat pala ay sabi ng aking kakilala rin na dapat yan pati truck kasi siya mahaba siya at malapad. So pwede sana diyan truck dumaan.
Kasi yan po yung kailangan ng serbisyo din sa ating bayan, yung paghahakot ng mga heavy equipment o yung tinatawag na palitan ng kalakal. Yan. So ngayon, dahil nasira yung tulay na bago, ay magtitiis talaga diyan sa mababa na tulay, diyan sa ilalim. Paano kung magkaroon ng baha na naman itong Cagayan River? Kaya magkakaproblema na naman, wala namang tatawiran itong kabilaang bayan. So malaking perwisyo mga ka-best friend ang nangyari. So nakakalungkot nga lang dahil yung mga nagtatrabaho sa magkabilaan na bayan ay mapiperwisyo at babalik naman sa dati yung gawi o yung nakasanayan na sa baba na dumadaan, no? So mahirapan din dahil maliit lang yung daanan na yun na nasa baba. Maliit lang siya, guys. So ayun, ingat-ingat na lang guys sa ating mga subscriber dyan sa Isabela at ating mga followers. So nung nandun tayo mga ka-best friend, meron pa tayong binati doon ng mga nagtatrabaho doon sa time na yon. So ang ginagawa nila guys, yung gilid na side ng bridge talagang pinturahan nila ng maayos at napakaganda ng pagka-design kasi maganda yung pagkapintura niya, magandang klase yung ginamit na pintura, talagang pang-attract sa tao, no? So yun, at nung pagbati natin doon ay sabi niyang nakausap natin doon ay pwede na madaanan ng mga 4 wheels. Pero wala siyang nabanggit na truck. Pwede lang po dumaan doon yung 4 wheels, trike at motor. Yun po yung pinapayagan. Pero hindi niya na binanggit yung truck. Kasi alam naman niya na yung truck na yung truck doon sa... Alam naman niya na bawal ang truck doon. So kaya nabanggit din natin sa ating vlog na bawal ang truck dito dumaan. So binanggit na natin yon yung time na yon. May isang sisisihin dyan sa pangyayari, pero kayo na bahala humusga, no? Ang taong bayan na bahala humusga sa ganyang pangyayari. So anim yung anim katao yung damage, sugatan. Pero makakaano rin yan, makaka-recover din yung ating mga kapatid na perwisyo. At ganoon talaga guys, hindi natin maiwasan ng aksidente. Pagkakamali man ng iba, pagkakamali man natin, aksidente po yan talagang mangyayari kung hindi po na maiwasan, no? So ayun mga ka-best friend, thank you guys for watching.